Hi! So, andito pa rin tayo sa park sa St. John's, Newfoundland. Isa sa mga pinakamalaking park nila dito. And, Bannerman Park? yeah, Boeing Park. Boeing Park pala. Boeing Park. Not Bannerman. Lagi kasi siyang nalilito sa Bannerman and Boeing Park. Pero, itong video na to, it's all about our story, our pathway, paano kami nakapunta dito sa Newfoundland and Labrador as direct PR. Hindi po kami nag-undergo ng work permit, student permit, or tourist visa. Direct PR po kami. Nasa Pilipinas pa lang po nag-aantay na kami ng aming COPR. So, Outland applicant tayo. yes, outland applicant kami. So, ang aming pathway ay tinatawag na priority skilled workers, under provincial nominee, non-express entry. So, dalawang type po kasi yun nun, express entry or non-express entry. So, under po kami nun ng non-express entry. At itong pathway po na ito, before, nung inopen po nila, kami yung first batch at wala nang sumunod na batch. Kasi, itong pathway po na to nun is no job offer, low IELTS, low proof of funds. Low proof of funds. Yun yung mga nila nun pang-engganyo nila nun para mag-apply. And yung mga workers or yung mga priority skilled na sinasabi nila under dito sa pathways ay ang mga nurses, sa tech industries, engineer, pero yung engineer na civil ata hindi, yun, mechanical, hindi yung sa dagat, pang dagat, mga sa marine, something marine engineering, mga ganon, at personal care attendant. So, pasok kami doon and hindi namin kailangan mag-job offer. Ang kinikailangan lang namin ipasa nun is to apply for their expression of interest, which is ito yung nakakatuwang part talaga sa amin. Kasi itong pathway na to is accidentally niya lang nakita. Accidentally niya lang na nahanap. Hindi pa namin alam nun kung totoo talaga. Hindi pa namin alam nun kung totoo talaga. So, try lang ng try. May mga couple of questions lang kasi doon na aansweran mo. Kasi as in naka-ready na yung question nun, so mag-a-answer ka na lang. And at the same time, in-attach na lang namin nun yung IELTS ko, yung resume ko, mga nursing credentials ko. So, around January of 2021 yun, or December 2020 to January 2021, nagpasa kami ng expression of interest. Hindi actually nakalimutan na namin siya. After, sa sobrang dami naming in-applyan. Hindi sa in-applyan sa dami nating gustong applyan. Kasi ang isang iniisip namin nun is yung bagong pathway for caregivers before, at yung magiging employer ko is yung tito ko na sa British Columbia. So, nakalimutan na namin siya, nagdaan ng COVID, na-COVID ako, na-COVID siya. Ang gulo ng mundo, ang gulo ng mundo noon. Then, one time, madaling araw, so hindi po kasi ako nag-go-off ng aking phone. And yung phone ko before is yung Xiaomi. Magbi-blink-blink po kasi yon pag may nag-notification. Sabi ko nga, hindi ako nag-go-off ng wifi ko noon. So, madaling araw siya, blink ng blink yung cellphone ko. Tapos, nalimpungatan ako, binuksan ko siya. Galing siya sa Newfoundland and Labrador email na ini-invite na kami to apply doon sa province at i-pursue yung application namin. So, hindi talaga ako makapaniwala. Ginising ko pa siya just to make sure. As in, madaling araw yun. Hindi namin alam kung scam ba yun or what. 3 a.m. ata or bandang 4 a.m. yun, ganon. Nag-post ako sa Pinoy Canada kung totoo ba yun sa mga internationals na page na for PR, for express entry, mga ganun. So, may mga nag-comment doon na totoo nga. At yun din yung ina-applyan nila. So, sobrang tuwa namin. So, pinursu namin yon, pinasa namin lahat ng mga hinihingi dahil kami noon yung first batch, para kaming trial and error ng Newfoundland and Labrador before. Ang tagal ng pag-process nila, ang tagal ng pag-assess nila sa mga pinasa namin.
But then, eventually, we got our nomination from this province around November of 2021. Ito siya. November 2021. Yeah, November 2021. Nakuha na namin yung aming certificate of nomination. Then, eto pa yung time nun na kai-start ng online application ng non-express entry ng Canada. Kasi yun ang sinabi sa instruction namin nung nakuha namin yung certificate of nomination. We can apply through mail, through paper-based na non-express entry, email. and at the same time, yung pinakabago na nila na online non-express entry. So, trinay namin yung online non-express entry nun. Pinasa namin lahat ng mga requirements, forms, proofs, lahat na. Bank statement. Yes, bank statements, proof ng common law namin. So, after like, ang tagal, from November 2021. Parang a year na yung Hindi, pero kailan natin na ipasa lahat ng form? Is it December or November? December na yun. Early December. Early December ng 2021 namin napasa lahat ng form sa IRCC. Lahat ng requirements, lahat ng form sa IRCC. And then, ang tagal, parang 6 months or 7 months. 6 months or 7 months pa kami ulit nakarinig. Nakarinig ng update. Yes, alam mo yung nade-depress na kami, nakakaantay. Yung iba, kasi yung iba nag-under ng express entry, kami non-express entry nga. Kasi yung sa atin dati, dapat ang pathway mo nun nurse. Oo. Pero kasi ang daming nagsasabi dahil wala naman akong experience at saka wala pa akong license sa Canada. Hindi to pwede yung... Hindi siya applicable. RN na which is registered nurse ako sa Pilipinas before. So ang pinili namin is yung personal care attendant. Bumagsak kami sa non-express entry. Pero okay lang yun, dito naman na kami. At nurse na ako ngayon. So yun nga, so bandang after nag-aantay na tayo ng medical. Nag-aantay kami ng medical. Ang dami namin nababasa na mag-upfront medical na daw. Meron pa silang mga tips noon na and tricks kung paano mo makikita yung update mo kasi non-express entry nga kami. So ginaya din namin yun. Ginaya din namin yun and everything. So luckily yung noon, nagpunta tayo ng Baguio. Nag-upfront medical tayo. Napag-decide na namin mag-upfront medical kasi nga sabi nila, mas mapapabilis na pag nag-upfront medical. So nag-upfront medical naman kami noon ng January 13. July 13. Punta umakyat kami ng Baguio kasi from Isabela kami. So umakyat kami ng Baguio for upfront medical. July 13 yun. July 14, birthday niya. Naliligo siya noon. Naka-receive ako ng email from IRCC. At ang donut na yung start ng email. Kasi di ba yung pamahiin ng mga IRCC na donut reply, ibig sabihin magandang na yon. So, nakita ko doon, AOR na namin, acknowledgement of receipt. At the same time, request for biometrics. Request for biometrics. Request for medical. Hindi, wala pang request for medical. Wala na tayong natanggap nun na request for medical. So, biometric request at saka AOR na yon. Yung feeling nakakaakyat lang namin ng Baguio noon for medical. So, nag-upfront medical kami. Hindi pa kami sure kung ilang months pa yung aantayin namin noon. So, umuwi kami. Siyempre, natapos na namin yung upfront medical. Siyempre, nagpasyal na rin kami konti. Minsan lang kami pumunta umakyat ng Baguio from Isabela. So, umuwi kami. Ngayon, bumalik kami ng Manila. Manila naman kami para doon sa aming biometrics. So, na yung... Biometrics tapos visa stamping. Hindi, biometrics pa lang. Bumalik tayo noon for Oo nga. Ito. Yan. Tama. AOR and biometrics July 14. And then, medical pass yung Oo. sumunod.
by August 8, naka-receive kami ng bagong na-import na din namin yung application namin sa GCKey ng IRCC. 'Di ba dahil nga kami non-express entry. So hindi namin alam kung paano namin masusubaybayan or mamomonitor yung process namin. So nung na-link na namin yung account namin sa GCKey, doon na namin nakikita yung mga updates. So lumabas ng medical pass na kami ng August 8 of 2022. I repeat, nag-upfront na medical kami July 13. Naka-receive kami ng AOR and biometric request for July 14. Nag-medical pass na kami ng August 8, 2022. Hindi na kami hiningan ng medical request dahil nag-upfront medical na nga kami. And then, tuloy-tuloy na yun. Parang, ang bilis na. Parang weeks lang siya. Naka-receive kami ng pre-arrival letter ng August 12. And then, request for passport na kami ng August 16. Pumunta ulit kami ng Manila noon. So, ura-urada kami pumunta noon ng Manila. Syempre, alam nga naman papaanuhin pa namin. Ayaw namin LBC noon eh. Oo. Ayaw na rin namin patagalin. So, naipasa na nagpa-passport visa stamp na kami and everything. Nakauwi na kami na naman ng Isabela. So, ilang beses kami nagbiyahe noon. Dahil taga Isabela nga po kami. Wala naman pong biometrics doon at medical something sa Manila at Baguio pa talaga. So, by August 23, yun na. Na-receive na namin ang aming PR approval. And, na-receive na din namin ang aming passport and ang aming COPR ng August 26 ng 2022. So, that time, hindi pa naman kami pwedeng umalis. Siya nakapag-resign na. Ako nag-resign kaagad ako noon. Siya nag-resign na agad. Ako hindi pa ako makapag-resign noon dahil clinical instructor nga ako. Hindi naman ako basta-bastang pwedeng umalis or mag-resign pag clinical instructor ka. Syempre kailangan mong tapusin ang semester dahil hindi mo naman pwedeng iwanan yung mga estudyante mo. So mga bandang January of 2023 pa natapos yung work ko as a clinical educator sa aking alma mater sa Our Lady of the Pillar, College Kawayan, Isabela. At February 2, nung kami ay nag-fly away na papunta dito. So, ayun yung story namin, yung pathway namin papunta dito sa Canada. Direct PR. No job offer. Hindi kami nagdaan ng work. We're so lucky lang siguro. Hindi ko naman sinasabi na ang malas nung ibang nag-under pa ng student permit, ng work permit, ng Pero syempre iba yung amin na we felt lucky talaga kasi ang daming struggles during our processing ng applications. Ang daming problema. But every time I cried, every time I became anxious doon sa mga struggles na yon, God will provide couple of days, couple of weeks, but God will really provide, will really answer our prayer. And eventually, isa sa mga dinasal namin is yung makapunta ng Canada. Until now, may mga episode kami ni Ken na hindi pa rin kami makapaniwala na nandito na kami. One year na po kami dito and counting. Pero may mga pagkakataon na napapaisip talaga kami na ang layo na nang narating namin. Ang layo talaga kasi miles away. Hindi na kami pwedeng pag naburyong sa trabaho resign agad at makakauwi sa mami mo or sa magulang mo. So ngayon, on our own na talaga kami and hopefully we're hoping to kasama din yung aming mga family dito sa Canada. Actually, may mga families na kami dito. I have my aunt and my cousins in Ontario and British Columbia, but it's really hard na makapasok doon before. That's why we got lucky. We accidentally met this pathway and ito yung nagbigay sa amin ng opportunity to change our lives for the better.
So, yun lamang. Hopefully, na-inspire kayo dito sa video na to. And if you have some questions, you can comment down below or message me directly to my messenger. I'm always answering all the messages that I receive sa messenger ko. Ano pa bang pwedeng sabihin? Yun. Tapos ano mo na, may video rin tayo doon sa sa mga, kung gusto niyo malaman yung mga requirements namin as common law, may isa pa kaming ginawang video. So check nyo na lang ang aming YouTube channel, and hopefully maka-inspire kami ng mga tao na nangangarap makapunta rin dito sa Canada, and we're hoping and praying na kayo din ma-achieve nyo or dumating time, yung letter na inaantay nyo. Dumating din yung donut. Dumating din yung time na ma-receive nyo yung kung ano man yung pinapangarap nyo, especially if you want to come here or if that's one of your dream to come here in Canada and live here in Canada. So, yun lamang po. Bye!